Ayan, BBM, the Asian traitor, sabi ni Eric Lasada. And I agree. I agree. Ang utak pulburon, mga isip sasakupin. Paano yan? Napirmahan na. Well, yun nga eh. Pag-usapan tayo ng Vietnam economically, tapos meron pa tayong bangag na presidente. Meron po bang matinong tao na magde-decide na maglagak ng Typhoon missiles dito sa Pilipinas, knowing that in doing so, it makes us a target? And in fact, di ba nga nagkaroon ng na-raffle yung feathers ng Russia dyan? Nung nalaman nila na may Typhoon missiles dito, anong ginawa ng Russia? Nag-set up rin sila ng kanila sa Vietnam. Na-alarma ang China, na-alarma ang mga kapitbahay natin. Ginawa tayong target ni BBM dahil sa kanyang mga desisyong pulpul. Ikaw na ang may alam sa missile, sabi ni Meme. No, Meme, dapat tayo lahat may alam tungkol dyan sa missiles na yan. Dapat lahat tayo may alam. Huwag niyong parang i-smart shame yung mga tao. Dami mong alam. Dapat alam mo din. Because it is the life of your family, of your friends, of the people in your communities at stake here. Dapat alam nyo rin to. Isipan nyo na lang kung di natin alam, baka pagising mo, iba na ang mundo mo. Correct. 6.32 trillion pasado na yung budget, yeah. Genuine question, why did you vote BBM po? Sinabi niya yung mga gusto namin continuity sa ng panahon ng pamumuno ni PRRD, pagtuloy sa mga build projects. Basically yun, yung pangako niyang continuity. Kasi, you latch on the policies of PRRD. At si BBM lang naman yung merong ganong platform. So, balingbing ka, sabi ni Memen. Bakit ako balingbing? Hindi nga ginagawa ni BBM yung gusto ko kaya nga ako galit sa kanya Paano ako naging balingbing dun? Hindi kami nagbago, ang nagbago si BBM. Diyos ko, ang tanga-tanga naman ito, Memen. Feeling pa ni Memen, nakaisa siya Paano kami naging balingbing? Ang gusto nga namin continuity, ang gusto nga namin Duterte kind of leadership. Yun yung pinangako ni BBM. O pagkatapos hindi niya ginawa, o di galit kami sa kanya, hindi niya ginawa yung pangako niya Memen, nakakahiya ka, ang tanga-tanga mo. Kaya nga namin sinusuportahan si Inday Sara kasi yung policy ni Inday Sara hindi ginagawa Nung nilapitan nyo si Inday Sara, nung nilapitan nila BBM si Inday Sara, supportive sila sa advocacy ni Inday Sara. I-zero out ang insurgency at ang recruitment, magkaroon ng mandatory ROTC. O parehas wala na. Hindi na nila sinuportahan si Inday. Kaya kami, yung suporta namin na kay Inday. Kasi yung mga advocacy, yung bit-bit ni Inday, yun yung gusto naming mangyari sa bansa. Ang balingbing ay yung taong pabago-bago ng prinsipyo. Ang example ng balimbing ay si Ace Barbers. Gusto niya pang i-extend ang term ni PRRD dahil napakaganda daw ng ginawa ni PRRD sa war on drugs. Walang ibang presidenteng nakagawa nun. Si PRRD lang. Sabi ni Ace Barbers. Nung hindi na si PRRD ang presidente, ay ipatawag natin dahil sa mga irregularity at mga ganyan. Ineme. Ba't sinabi mo ang galing-galing dati pagkatapos ngayon ang dami palang irregularity, ang dami palang hindi magandang ginawa? Ba't dati ang sinasabi mo? Talagang napakahusay ni PRRD sa kanyang programang War on Drugs. Tapos ngayon, bago na ang presidente, marami na siyang nagawang mali. Yun ang klarong-klarong balimbing, walang prinsipyo. Okay? Memen, huwag mo nang ulitin yung ganyang argument mo next time ha. Nagmumukha kang tanga. Kakamping ang balimbing, galit sila kay BBM, ngayon siksik na sila. Correct! That's the, mas magandang ang example yan Yung mga kakamping, galit na galit kay BBM. Si Mama Leni, ang thrust ng kanyang pagtakbo bilang presidente, okay? Ang thrust ng kanyang pagtakbo bilang presidente ay para raw mapigilan ang Marcos presidency. Yun yung sabi ni Mama Leni. Nanalo si BBM. Anong sabi ni Mama Leni? I am open in working with the current administration. Eneme. Hulo! Dati sabi mo gusto mong pigilan ang Marcos presidency. Ngayon okay lang sa'yo maging boss siya.
Isa pang halimbawa ng balimbing yung ginawa ni Pacquiao. Correct. 'Di ba? Mamamatay tao, kinembot, hindi daw niya matatanggap ang Marcos ever. Ganyan. Tapos tatakbo under the ticket of BBM. Ano yun?